Hi there, magandang gabi once again. Welcome dito sa ating YouTube channel, Unconventional Couple. Yan, magandang gabi. Kumusta kayo? Nandito tayo sa work natin. And ang tanong is, madali ba daw pakisamahan yung mga beneficiaryo ng 4Ps? Gusto daw nila na mag-share ako ng experience ko regarding sa work ko as municipal link ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD. So, yan. Ano lang, just answer it straight, no? Hindi madali. Yun po. Yun po yung sagot. Hindi po madali kasi yung mga beneficiaryo ng 4Ps is ano kasi sila ano kasi yung mga natin, mga client. By the way, first of all, they are our clients, and as client, kailangan naming i-respect yung values nila, i-respect namin yung story ng buhay nila. Kasi kapag nagtrabaho ka na doon sa field, may marami kang marinig na iba't ibang storya ng buhay. Yan yung kagandahan ng trabaho ko. Tapos, first, you need to respect their values and attributes and kung ano yung pinagdaanan nila. Yon, marinig mo din yon, mga stories ng buhay nila. So, yun. Mahirap kasi minsan hindi sila makapag cope up or hindi nila madaling maintindihan yung instruction mo. So yun, doon tayo sa giving of instruction. Minsan, hindi nila madaling maintindihan. Yun. So, ikaw as ML, kailangan mo talaga kung magbigay ka ng instruction, dapat clear and concise talaga. Tapos, as much as possible, gawin mo talaga yung pagbigay mo ng instruction na clear, tapos simple. Simple lang dapat para maintindihan talaga nila, guys. Kasi some of them hindi nakapag-aral, hindi marunong magsulat, hindi marunong nagbasa. Meron po tayong mga client na ganyan. Tapos hindi sila nakapag-graduate ng elementary, hindi nakaabot ng high school, ng college. So hindi nila madaling maintindihan yung isang bagay. Yon. And trabaho mo na yun, depende na sa iyo as PDO2 or SML kung paano mo i-explain sa kanila na maintindihan nila at their level. So yun lang. And bilang isang ML, just need to be patient. Yun lang talaga, wala nang iba siguro. Patience. Patience na lang. Patience lang talaga, guys. Number one. Because you're dealing with them, mag-visit ka sa bahay nila for SWD assessment, FDS, Family Development Session. Tapos hindi lahat madaling pakisamahan. Yun. Merong, alam mo, as people, tayo, mga tao, di ba? Iba-iba yung environment natin on how we grow up. So, iba't iba din yung personality natin, no? Iba-iba yung attitude ng mga tao. So, yan yung una mong i-deal. Tapos, okay ka sa sarili mo. Wala kang mga issues sa sarili mo kasi mahirapan ka pag kumausap sa kanila or how to deal with them kapag meron kang mga issues sa sarili mo, may mga problema ka sa sarili mo. Dapat pagpunta mo sa kanila, pagpunta mo sa area, dapat open ka sa kanila. Tapos with no reservation, just need to be open and be with them, be honest with them, and in that way makuha nila yung trust mo. So, makapag-open up sila. Hindi siya madali, pero in the long run, matutunan mo rin. Ako, more than 1 year na sa mga beneficiary ko, pero naging kaibigan kami ngayon. Marami akong na-learn sa kanila. Kasi yung area ko, yung mga tao ko, nasa bukid, nasa Upland. Yung 7 barangays ko, nasa Upland. So, in short, kung sa Bisaya pa, taga-bukid yun. Taga-bukid ang ahong mga client or mga beneficiary. But I love them so much. Yan, marami akong natutunan sa kultura nila. Basta,
And I'm speechless. Meron naman silang mga weakness, meron din silang mga strong na, meron silang mga strength na wala sa mga tao na nasa baba. So yun. Yun nga, going back sa tanong, madali ba silang pakisamahan? Hindi madali nung una, pero once you will makuha na nila yung trust mo, and you'll get to know them more. And in that way, yeah, maging kaibigan kayo, and madali na lang yung trabaho. So yun lang, you just need to be patient, and just need to be true to them. Tapos kailangan mo ding makisama. Kung sino sila, parang ganun din. Huwag kang maging angat sa kanila. Parang ano lang, i-merge mo yung sarili mo sa buhay nila. Kailangan mong magstay sa kanila, and parang ganung level lang. Huwag masyadong matapang, huwag masyadong maarte, huwag maging masyadong stricto. Okay yung pagiging strict, pero huwag masyado. Kasi pag hindi ka na nagustuhan, wala na talaga. So, yun lang. You just need to be patient. That's very important. And kailangan mo lang na maging respect yung mga values nila, yung kung sino sila, kung may mga taong ang hirap i-deal, pero kailangan mong i-deal yun. Hindi ka mag-back up, hindi ka mag-cover ng face mo, but you need to face the reality na may mga ganong beneficiary, na may ganong mahirap maintindihan yung instruction mo, hindi madaling kausapin. Yon. Kasi may mga struggle din sila sa buhay, guys. Ako nga meron din sila. You just need to empathize and to be with them, to be like them, yeah, as much as possible. And yun lang guys. Madali ba? Hindi madali nung una, tapos in the long run, and napakasarap nilang katrabaho, napakasarap nilang i-serve, guys. So yun lang, thank you. Bye everyone. Please like and subscribe, and let's be friends. Bye-bye.